Hello po ma'am, pa-compute po. EDD ko po November 2025. May hulog po ako July 2024, August, September, October, November, December, January 2025. Magkano po kaya makukuha ko? Hi Beb! For today's video, sasagutin natin yung concern ni Beb Premsi Joy. Beb, kung ang EDD mo ay November 2025, para malaman kung ikaw ay qualified sa maternity benefits, i-exclude natin ang semester of contingency mo na mula July 2025 to December 2025. Hindi po ito mapapasama sa computation ng maternity benefits mo. Now, ang magiging qualifying months mo po ay mula July 2024 to June 2025. Dito po magsiselect ng at least 3 to 6 highest monthly salary credits para makompute ang maternity benefits mo. Nabanggit mo na may hulog ka sa mga months na ito? At pasok naman po ito sa qualifying period mo. Now, kukuha lang po ang SSS ng at least 3 to 6 highest contribution sa qualifying period mo gaya nito. At ito naman po yung magiging monthly salary credit or MSC. Then, i-add ang 6 highest MSC within 12-month period bago yung semester ng iyong panganganak for the total of 91,000. Hindi po ito yung amount na makiklaim mo. Next, para naman po makuha yung average daily salary credit or ADSC, i-divide naman natin ito sa 180 days. So ito po yung ADSC mo. Next, I assume na normal or cesarean delivery ka. I-multiply natin ang ADSC mo sa 105 days. Then, ang magiging estimated maternity benefit mo po ay 53,083 and 33. Ito po yung posibleng makuha mo sa SSS after mong manganak. Sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you and God bless. Follow for more.